Lingid sa kaalaman ng marami, noong taong 1973, diniklara ni US President Nixon na aalisin ang gold bag sa dolyar. Mula noong taong 1973, ang dolyar ay isa ng fiat currency. At ito ang dahilan bakit ang salapi ay hindi na naka-value base sa wealth ng isang bansa. Sa pamamagitan nito, kinontrol ng Federal Reserve ang mga ekonomiya ng bawat bansa habang sila ay inaalipin sa pamamagitan ng utang. Lingid pa rin sa kaalaman ng publiko ang Federal Reserve na walang tigil na nag-i-implement ng mga dolyar na ipinapautang sa mga bansa ay hindi pag-aari ng Amerika. Hindi, ito ay pag-aari ng iilang mga elitistang pamilya. Ito ang dahilan bakit ayaw nila sa mga patriot leaders tulad nila Quezon, Magsaysay, Marcos, Duterte, Lincoln, Kennedy, Hussein, Gaddafi, Oren, at marami pang iba. Kasi, ang ganitong klaseng mga leader ay malaking hadlang sa kanilang planong itayo ang New World Order. Si Ferdinand Marcos ay isang malaking hadlang sa kanila. Kaya, gagamitin nila ang kanilang mga galamay tulad ng mga mainstream media, Hollywood, Vatican, Big Pharma, Liberal Party, at iba pang mga saklaw ng mga Committee of 300 para lang sirain siya dahil ang plano ni Marcos sa ating bansang Pilipinas ay maging isang higanting bansa. Hindi lang yan. Dahil sa mga gold ng Italiano royal family, World War II, Yamashita Liquid Gold, at mga kayamanang na ipamana sa kanya ni Jose Antonio Diaz de la Paz, pati ang original na titulo ng buong bansang Pilipinas ay inilagay ni Marcos sa legal na sistema upang maideklarang property ng sambayanang Pilipino ang mga kayamanan ito at hindi maangkin ng mga elitista. Ang Global Debt Facility ay pangalan ng isang trust account sa World Bank na kung saan pasikretong dineposito ni Antonio Diaz at Ferdinand Marcos ang milyon-milyong tonelada ng ginto at iba pang mga kayamanan upang maitago sa mga mata ng mga elitista. Ginawa ito ni Marcos hindi para nakawin ang kayamanan ito, kundi para maingatan na hindi mapunta sa kamay ng mga masasamang grupo na gustong maghari sa mundo at itatag ang New World Order ng mga Antichrist. Nakadeposit ito noong taong 1950 sa World Bank at sa loob ng 50 years, lahat ng interes ng mga kayamanan ito ay mapupunta sa mga sambayanang Pilipino. Si Marcos ang nagdala ng matinding kahihiyan at panlalait at pang-aalipusta sa kanya at sa kanyang pamilya dahil ang nasa isip niya ay ang kinabukasan ng kanyang bayang minamahal. Tiniis niya ang kanyang pamilya, lahat ng panirampuri para mapakinabangan ng Pilipinas ang mga kayamanan ito sa hinaharap. Nang mamatay si Antonio Diaz noong taong 1973, si Marcos ang naging sole legal owner ng lahat ng mga kayamanan ito dahil inisip niya ang kanyang inang bayan. Inilagay niya ng dokumento na 70% ng accumulated interest ng mga gintong ito
ay mamanahin ng people of the Philippine Islands pagkatapos ng 50 years. Noong taong 2000, tapos na ang 50 years ng time deposit ng world's asset na sinet up ni Antonio Diaz at Marcos sa World Bank noong 1950. Taong 2005, matured na ang lahat ng mga accumulated interest ng mga kayamanang ito at dapat na i-release na ng World Bank sa Pilipinas mula noong 2005 pa. Matatandaan na si Imelda Marcos ay tumakbo sa pagkapresidente noong 2001. Subalit, gaya ng inaasahan, tinakot siya ng mga dilawan at sinabing dadanak ng dugo na naman ang Pilipinas kapag siya ang maging presidente. Ito ang dahilan bakit nagpa-out siya sa eleksyon. Gayunpaman, pilit itong inaasikaso at nagre-request sa administrasyon na asikasuhin simula noong nag-mature ang Global Debt Facility account sa World Bank. Pero hindi ito pinapansin ng mga dilawang mambabatas at ng administrasyong pinamumunuan ng mga galamay ng mga elitista. Salamat at may isang matapang na Rodrigo Roa Duterte na nanalo sa pagkapresidente upang baliin at wasakin ang stronghold ng mga dilawan at oligarkong kumokontrol at nagpapahirap sa ating bansang Pilipinas, at upang malantad ang tunay na kulay ng Liberal Party at magising ang taong bayan sa katotohanan. Naniniwala ako na alam ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang tungkol sa kayamanang ito. Matatandaan na siya ay nakipag-usap sa mga Marcos at mga lawyers ng pamilya Marcos tungkol sa kayamanang ito, gaya ng sinabi niya sa press conference. Hanggang sa pagka-vice presidente ni Bongbong Marcos, nakapaghadlang pa rin ang mga ganit ng kampo ng kadiliman sa pamamagitan ng pandaraya ng Smartmatic para hindi makaupo si Bongbong Marcos kasama si President Rodrigo Roa Duterte. Alam kasi nila na ang vice presidente ay one step away para maging presidente si Bongbong Marcos. Kaya sinabi ni Noynoy Aquino na gagawin nila ang lahat para hindi makabalik ang Marcos sa Malacanang. Lalo pat paulit-ulit na sinabi ni Duterte na kapag manalo si Bongbong Marcos sa kanyang electoral protest, willing na siyang bumaba. Ito ay dahil alam ni Duterte ang kapasidad at layunin ng pagbabalik ng Marcos. Ang hindi nila alam sa ginawa nilang pandaraya kay Bongbong Marcos, lalo lang nilang binigyan ng kapangyarihan at inspiration ang taong bayan na iluklok ang Marcos sa Malacanang. Narito ang iilan sa mga dahilan kung bakit takot na takot silang makaupo si Bongbong Marcos sa pagkapresidente sa bansang Pilipinas. Number 1, lalabas ang katotohanan tungkol sa Global Debt Facility ng World Bank at IMF na ito pala ay property ng Pilipinas na sinet up ni Ferdinand Marcos. Number 2, mai-implement ang Marcos Humanitarian Program sa Pilipinas. Magpapatayo ng mga libreng pabahay para sa mga Pilipino at iba pang mga programang magiging dahilan ng pagkawala at paghina ng negosyo ng mga oligarkong nagpapabayad ng house and land sa malalaking halaga.
Number 3. Magpapatayo ng sariling pabrika. Bubuksan ang mga plantang nuklear. Magpapagawa ng mga dam at hydro-energy facilities. Mga ultra-modern infrastructure tulad ng mga bullet train. Iba pang mga technological advances na kung saan hihina ang negosyo ng mga dayuhan sa Pilipinas na kasabwat nilang nakikinabang sa mga pangalipin sa mga Pilipino. Number 4. Ipamimigay sa mga magsasaka ang mga lupaing pangsaka at agrikultura. Hihina ang pag-angkat ng mga bigas mula sa ibang bansa dahil tatangkilikin ang sariling produksyon sa bansa na siya na may kalulungkot ng mga negosyanteng oligarko na kasusyo sa mga dayuhan. Number 5. Pati ang tribal groups ay pag-aaralin ng libre mula elementary hanggang college kasama ang lahat ng mga Pilipino maging sa mga syudad kahit walang pangmatrikula. Number 6. Hihina ang kita ng mga business owners sa Makati na pinaghaharian ng mga elitista dahil magiging fully sustaining ang bansa dahil sa regular na pagre-release ng trilyon-trilyong pondo mula sa mga interes ng mga ginto ni Marcos na lumaki sa loob ng mahigit kumulang 60 years mula noong taong 1950 hanggang 2000 hanggang sa ngayon. Number 7. Lalakas ang pera dahil magiging gold backup ang pera natin at hindi na tayo dedepende sa US dollar kung saan wala naman itong backup na ginto. Mapipilitan ang Federal Reserve na magdeklara ng bankruptcy dahil mahihigitan ang value ng Philippine currency dahil sa value nito na may katumbas na ginto. Kung magkatao, babagsak lahat ng bansa at ekonomiya na nakadepende sa dolyar at hihina ang value ng stock market at mapipilitan ng iba't ibang bansa na makipagtaya sa Pilipinas dahil mawawalan ng value ang kanilang currency. Number 8. Natatakot sila na ma-implement ang last will and testament ni Marcos dahil wala nang maghihirap na mga Pilipino at mawawala ang oligarch system ng Pilipinas. Kasi pantay-pantay na, wala nang elitista at wala na ring squatter, kundi lahat ay magiging totoong marlika sa pamumuhay. Number 9. Mawawala ng kapangyarihan ang mga banyagang nanirahan sa mga lupain ng bansa. Number 10. Babawin ang lahat ng mga property ng gobyerno na ipinagbibenta ng mga Aquino at Ramos sa mga elitistang mayayaman tulad ng electric and water firms. At dahil dito, baka pati kuryente at tubig ay wala ng bayad o kung mayroon man ay napakaliit na for maintenance purposes na lang. Number 11. Malalaman ng buong mundo officially na ang lahat pala ng bansa, pati Amerika, ay umaasa lang sa ginto ng Pilipinas dahil alam nila na ang central bank sa pagre-release ng Fund for the Welfare of the Nations. Number 12. Mapapatunayan na lahat ng mga akusasyon sa mga Marcoses about sa sinasabi nilang ill-gotten wealth ay hindi naman